Master Jet, ask ko lang po, halimbawa namatay ang isang employee, GSIS member siya for 10 years or less. May pension ba para sa naiwang pamilya or asawa? Ang sagot po niyan ay wala, no? Kasi yun pong pension para sa asawa o kaya ay sa mga anak. Yun po ay yung survivorship pension para sa misis at yung dependent pension para sa mga anak. Ang mangyayari po ay dapat na-comply ni member yung 15 years in service na requirement. So, ibig sabihin yan, kapag nakompleto mo yung 15 years, ikaw mismo eligible ka na magpipension. So, kapag nangyari yun, yung asawa at mga anak mo ay pwede ring maging eligible for pension kapag namatay ka as a member. So, ngayon, that's the case lang, no, na makakatanggap sila ng pension. Pero kung ikaw ay hindi pa umabot ng 15 years sa service, no, 10 years or less, ayon po sa ating sender. So, ang mangyayari, ikaw personally ay hindi ka eligible for pension. So, hindi magkakaroon ng chance na makakatanggap ng survivorship pension si Mrs. o si Mr. Kasi yung member mismo ay hindi naman siya eligible for pension noong siya ay namatay. So, wala magiging survivorship pension. Yung dependent pension naman po ay depende rin kung naging eligible si member. So, yun po ang basihan. So, kinakailangan talaga na at least umabot tayo ng 15 years sa service para yung maiiwan pong pamilya ay mayroon ding matatanggap, no? Yung survivorship pension po, yun ay kalahati sa computed pension ni member. So, kung magkano yung based sa computation ay na eligible pension ni member, yung partner niya, yung asawa niya, kalahati noon matatanggap as survivorship pension. Yung dependent pension naman ay dapat below 18 yung mga anak, meron silang 10% doon sa pension na yon na pwede nila makukuha as dependent pension at 5 mga anak yung pwedeng maging eligible. So, ganun po yung requirement, 15 years dapat.